Idol, yumaman ka ba sa pag-artista? Nagkapera ako as a student, unang-una. Sa commercial modeling. I did 21 commercials in 10 months, all lead. Yung ibang international commercials. Nakabili akong car, tsaka house. Nung nag-artista ako nung una, halos libre lang ginagawa, walang bayad. Simula ako sa ganun, and then I worked myself up. Pero hindi siya enough. Nung sumikat na lang malupitan, kumita ako sa endorsements, sa shows, sa tour. Pero hindi pa rin yun sa mga businesses, mga restaurants, bili ng property, buy and sell ng property, time deposit, mag-ipon. Ganun lang siya talaga. Hit and miss eh. Minsan bababa dollars, tataas, yung yen, tsambahan eh, yung pagbili mo, tapos pagbenta mo. So, ano siya, ganun lang siya. Mahirap ang business, kailangan hands-on kayo. Sa pag-artista, pag sikat na sikat ka, malamang pera. Pero pag ganun-ganun ka lang, ganun-ganun ka rin lang, kailangan sakto lang sa gastos. Ano kasi, pag bago mga artista, mag-invest ka sa sarili mo. Bibili ka ng mga damit. Kasi syempre, bata pa ako. So, nag-hire akong driver, na secretary para sa skit. Dahil sa isang araw, minsan 4 yung taping ko. So, kina-communicate nila sa mga nag-handle sa akin, manager ko. So, naayos yung skit kasi bata pa ako. Noon 17 ako, underage. Di ba ako adult. And then later on sa buhay, nung nag-matured na ako, nakita ko na yung galawan. Ako na nagda-drive, ako na lahat. Doon nakaipon ako, then pinipili ko yung ginagawa ko. Niisip ko, kikita ba ako? Kasi kung talo ako sa gas, sa tax, sa pagkain ko. Kasi syempre minsan oily food, kailangan healthy food. Diba? So yung mga ganun. So kailangan mo i-compute. Naging ano na siya, business. Kasi dati ang goal sumikat. So yun lang, diba? Kanya-kanyang style. Diba? Tama kayo, mali ako na Dr. Do or Sri Happy Healthy. God bless and always pray.